Yo, what's up mga ka-sir, to this video guys, ayan na yung aming part 2 ng aming episode 18 ni Kabady Ray TV. So makikita nyo guys kung paano yung ginawa namin sa pag-trail namin papuntang Mainit Beach guys. So let's go! So yun mga guys, ayan na nga kami ni Kabady Ray TV. So ito na yung part 2 ng aming episode 18 ng aming fishing adventure mga lodi. So yan, so nag-ayos na kami ng aming mga gamit mga lodi at babiyahe kami simula dito sa may Balugo guys. Yan, yung Balugo na yun mga lodi, papunta dun sa may Mainit Beach dun sa Udikon mga lodi. So shortcut lang kami dyan, papuntang Mainit Beach sa may Udikon guys. So ayan na yung yung Balugo. Yan, kung mapapansin nyo guys, ayan yung signage ng I love Balugo mga lodi. At makikita nyo yung Daroanak mga lodi. So yan nga guys, yan nakikita nyo yung maliit na bundok na yan, yan yung Daroanak guys dito sa amin. Yung tawag dyan is Daroanak mga lodi dito sa may Balugo, Pasakaw, Camarines Sur mga lodi. So yan, yung dinadaanan namin yan guys. So papunta na kami doon sa may Mainit Beach mga lodi. So yan kung mapapansin nyo guys, napakaganda at okay rin yung kalsada dito sa may Balugo mga lodi. So yan, kakaliwa na kami dyan ni Kabady Ray TV. So si Kabady Ray TV nga pala, nasa likod ko lang siya kasi ako yung nakakaalam papunta dun sa may Udikon. So shortcut namin yan mga lodi. So yun, kung mapapansin nyo guys, ganito talaga yung lugar dito sa probinsya mga lodi. Pero kung mapapansin nyo, napakaraming malalaking bahay na rin dito sa may Balugo mga lodi. So malaking compound dyan, isang malaking barangay yung Balugo guys. So yan, ayun yung covered court nung Balugo mga lodi. So kakanan na tayo dyan. So ayan na nga, may nakaharang pang aso mga lodi. So siga yan, yung aso na yan. So yan nga mga lodi, ayan dire-diretso lang dun tayo guys. So dalawa na yung liko na nilagpasan natin. Ayan ang laki ng mga bahay mga lodi. So marami rin talagang mga tao na dito guys na nakatira dito sa Balugo mga lodi. So yan, yung pangatlong liko natin, liliko na tayo dyan mga lodi. So ayun dire-diretso lang. So ang ganda talaga dito sa probinsya mga lodi. Nung mga panahon nagtatrabaho pa ako sa Manila mga lodi. So hindi ko na-experience yung mga ganitong experience mga lodi, yung makapag-vlog mga lodi. So yan, pang-apat na liko na yan mga lodi. So liliko na kami dyan sa kanan mga lodi. So dire-diretso lang din yan. At doon sa pinakadulo, yun yung pang-limang liko mga lodi, kung saan nandun yung National High School ng Balugo mga lodi. So ayan, dire-diretso lang. So ang lalaki ng mga bahay talaga dito guys. At marami na rin talaga nakatirang mga tao dito mga lodi. So ayan yung pinagkakabalan ko mga lodi kapag wala tayong ginagawa every weekend mga lodi. So yun nga pala, medyo natagalan tayo ng mga vlog natin mga lodi. So ito yung episode 18 namin. So yan nga guys, yung yung National High School sa may kaliwa ko mga lodi. So malaking National High School yan dito sa may Balugo mga lodi. At syempre yan, liliko na ako dyan. Mag-trail na kami dyan ni Kabady Ray TV. Ayan dadaanan namin yan. At so trail na yan mga lodi. At buti na lang at hindi maputik at mainit yung panahon mga lodi. So trail talaga yan, pakit ng bundok mga lodi, para isa kasi yan sa mga ginagawang kalsada papuntang Udikon Mainit Beach mga lodi. So marami ng mga malalaking dyan, mga kalsada na ginagawa mga lodi na proyekto dito sa local government dito sa may Pasakaw, Camarines Sur mga lodi. So marami ng kalsadang ginagawa. Isa na nga ito sa mga kalsadang ginagawa mga lodi. Kaya malaki din yan. At pag nakarating na kayo dun sa may Udikon mga lodi, so dire-diretso lang yan, yung daanan na yan hanggang dun sa may kalsada ng papuntang Udikon mga lodi. So trail na trail talaga yan. At kapag umulan, so hindi kayo makakalusong yan gamit yung mga motor kasi napakadulas ng daanan na yan mga lodi. So kaya makakadaan ka lang dyan kapag ganitong medyo mainit at medyo tuyo yung kalsada or yung lupa na dinadaanan namin mga lodi. Pero kapag basa yan mga lodi, napakahirap dumaan dyan dahil madulas. Pwera na lang kung yung gagamitin yung motor dyan isa enduro, yung matataas na motor mga lodi. So kaya, so, medyo maputik lang talaga yan mga lodi. So yan ayan, ang ganda talaga mag-trail mga guys at mag-motor mga lodi. Lalo na mayroon akong sariling motor, si Kombi mga lodi, at kasama ko pa si Kabady Ray TV mga lodi. So nandiyan na kami sa pinakatuktok niyan at sa taas na yan, hindi ko napakita guys, napakaganda ng view dyan. Makikita yung Naga City mga lodi at yung buong San Fernando mga lodi. Yan kitang kita rin dyan. So yan nga mga guys, ayan so pababa na kami ng bundok mga lodi at nakakit na kami dun sa may Matarik na yon. So walang kabahay-bahay dyan mga lodi, napakasariwa yung hangin mga lodi kapag nagtitrail ka. So isa yun sa mga hinahanap ko
talaga. Nung nagkatrabaho pa ako sa Manila mga lodi, so hindi ko ito naranasan. Ngayon nandito na ako sa Bicol, sa probinsya mga lodi. Nagagawa ko na yung mga gusto ko mga lodi. Isa na to sa mga gusto ko, yung makapunta sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan at ma-experience gamit yung pagmumotor at pagtitrail at pagta-travel mga lodi. So thank you so much talaga sa Panginoon dahil akala ko nang nawalan kami ng trabaho dun sa ABS-CBN mga lodi. Ito pala yung binigay sa akin ng Panginoon na kapalit dun sa trabaho ko, na ngayon meron na akong sariling oras at sariling ako na rin mismo yung boss sa ginagawa ko mga lodi, yung pagbablog, at kumikita rin ako sa ibang paraan mga lodi, kagaya ng pag-invest sa palayan mga lodi, kasi meron kaming palayan. At syempre nag-real estate din tayo, sinusumasama ko kay Mrs. para sa pagbebenta ng mga property mga lodi. So ayan, so marami kami napupuntang mga lugar na hindi namin napupuntahan, at ngayon ko lang talaga na-appreciate yung ganda na mga lugar na napupuntahan namin mga lodi. So yun yung kagandahan nun mga lodi, na hindi talaga natin may pagpapalit sa kahit na anumang bagay mga lodi. So kung gusto nyo rin mag-vlog kagaya ko mga lodi, so ang saya, ang sarap sa pakiramdam na nakakapag-vlog ako at napupuntahan ko pa yung mga lugar na gusto kong puntahan mga lodi. At syempre hanapin mo rin yung mga gusto mong gawin kapag meron kayong gustong gawin guys. So videohan nyo lang. At ito na nga yung kalsada papuntang Ulicon mga lodi. So yan na yung dugtungan simula dun sa inumpisa namin dun sa may Balogo. So ayan na guys, medyo smooth na yung takbo namin dyan ni Kabady TV. At ayan, kasi bagong bago lang yung kalsada na yan guys, kakatapos lang siyang gawin. Magiging pala yan, 4 lane. So magkabila, kung mapapansin yung mga lodi, malawak pa yung gilid niya at yung kabilang gilid niya, kasi nga magiging 4 lane yan na kalsada mga lodi kapag na fully finish na talaga yung buong kalsada na yan papuntang Mainit Beach dyan sa may Ulicon mga lodi. So ayan na nga guys, yung paliko na yan mga lodi. So dyan mismo kitang kita na yung yung Balogo, yung Daruanak mga lodi dyan. So kitang kita yan. At ayan na nga, hindi na nga makapag-antay si Kabady TV at inunahan na ako mga lodi. At upakit na kami dyan, ayan na yung dyan, yung Mainit Beach. So kung mapapansin nyo, ayan nga yung truck mga lodi. Inayos pa nila yung mga lupa dyan na mga pinagtambakan mga lodi. At ayan na nga guys, yan na yung Mainit Beach, kung makikita nyo guys. So dagat na yan mga lodi. So ayan, so maraming putik pa dyan yung mga kalsada mga lodi, kasi nga tinatapos yung dulong-dulo dun sa may bundok na yun guys. Meron dong matarik na ginagawang kalsada mga lodi dyan sa may Ulicon. So Ulicon na nga pala ito mga lodi, at Mainit Beach na yan mga lodi. So magka-park kami dun sa may dulong yan mga lodi. So meron dong malilim na merong puno para makapag-park tayo ng ating mga motor, kasi Kombi at si Supremo yung motor ni Kabady TV. So yun nga guys, kung mapapansin guys, yung dulong yun ayun yung ginagawang kalsada dyan na bago mga lodi. So tinuturo ko nga yan. So sabi ko nga magka-park kami dun sa may dulong yun, kasi dun yung fishing spot namin dyan sa may ubang yan mga lodi. Pero sabi ni Kabady TV, so dito lang daw kami sa may lilim ng puno, kasi medyo ayan, wala kami mapagpaparkangan dun. So dito lang kami magka-park ni Kabady TV. At ayan na nga mga guys, so yan, syempre magka-casting na kami ni Kabady TV dyan. So Mainit Beach na yan mga lodi. At syempre medyo mailap yung mga isda dyan mga lodi, at kailangan na matyaga ka sa pagpipishing mga lodi. At yun lang naman talagang habol namin mga lodi. So kung makahuli ka na lang, isa na lang yan sa mga bonus na lang sa mga ginagawa mo, kasi parte rin yan ng aming adventure mga lodi. At syempre para makaalis din ng stress, at kailangan mo rin mag-adventure mga lodi lagi. So hindi ko nagagawa yan nung ako nagkatrabaho sa Manila mga lodi. So dito ko lang siya nagagawa, yung mga gusto kong gawin. At si Kabady TV din kapag day off niya, ayan, nag-fishing kami kapag every weekend na day off mga lodi. Kung papapansin nyo guys, yun, ayun yung yung mga rock formation dyan sa may parting Ulicon mga lodi. So magandang spot talaga yan, at maraming isda, maraming pusit. Ayan, may mahuli ka mga pusit din dyan. So timingan lang talaga yung mga panahon at season ng mga isda dyan mga lodi. So ayan nga, pula nga yung yung mga rock formation dyan mga lodi. Ayan, kung mapapansin yung mga guys. So yan, para kami nagtitrail talaga dyan, at namumundok talaga kami dyan. So kunting mali mo lang talaga dyan, at kapag madulas
yung tsinelas talagang malalaglag ka dyan sa may tubig na yan mga lodi. Kaya ingat na ingat kami dyan kapag kami ay dumadaan dyan sa mga gilid ng mga bato niyan mga lodi. So yan nga, meron kami mga nakitang nagpipishing din mga lodi. At syempre kinausap namin yan yung mga tao dyan na nagpipishing mga lodi. So day off daw nila at syempre naghahanap sila ng makapag-swimming at syempre yung makapag-relax din. So tamang tama din talaga yan yung mga oras na yan mga lodi. So ito nga guys, yun no, nag-fishing yan guys at namamana sila. Meron siyang kasama isa pa. So namamana sila ng isda mga lodi. At ayan na nga, medyo tumigil ako dyan. Napakaganda talaga nitong spot namin na to mga lodi. At marami talagang isda dyan mga lodi. Kailangan lang talaga matyaga ka sa pag-fishing dyan mga lodi. So yun know, ang ganda ng yung rock formation niya. At ayan, medyo napagod tayo dyan. At sabi ko nga dyan, medyo nag-iba yung gumalaw yung mga bato dyan mga lodi. Kasi nung dating nag-fishing kami dyan, hindi ganyan ka yung mga bato mga lodi. Pero ngayon siguro baka high tide kasi at medyo malalim yung tubig mga lodi. So ayan nga, naisipan namin ni Kabady TV na syempre magpahinga kami dun sa may dulo. At medyo hapong-hapon na rin ako nyan at medyo gutom na rin ako nyan. So kakain muna kami ni Kabady TV dyan. At syempre ayan, so maradaan namin yung medyo bukal dyan mga lodi. Ayan, medyo bukal yan. Ayan, so ayan, may mga puno rin ng kahoy. At yan, kung mapapansin nyo guys, napakaganda talaga ng mga rock formation dyan mga lodi. Yung mainit beach niya. So maganda talaga dyan mag-trail mga lodi at mag-fishing din. At kapag meron talagang maraming isda dyan na mauhuli mga lodi, so timingan lang talaga at season lang din talaga yung mga isda na mga mauhuli mo dyan mga lodi. At nakahuli din kami dyan ng mga pusit. So maraming pusit din yan mga lodi at nagkakalat din. So kailangan din ng lure or yung pamain talaga na para sa pusit lang talaga yung pwedeng makahuli yun mga lodi. So ayan, so syempre ayan, so yan, mag-fishing kami dyan. At syempre kakain muna kami ni Kabady TV dyan mismo mga lodi. So ayan, so lagi lang talaga nating hanapin yung yung mga hilig natin mga lodi, kung ano yung mga hilig nyo mga lodi. Isa to sa mga nakailigan namin kasi nung bata pa ako, talagang namimingwit talaga ako ng mga isda sa sapa or sa ilog mga lodi. Pero hindi ko na try sa dagat. Pero sa sapa lodi, marami kaming nahuhuli ng mga isda noon. So ayan na nga, nakarating na kami sa spot namin at naisipan namin na syempre dito kami kumain ni Kabady TV. At ayun na nga, habang piniprepare ko yung pagkain namin mga lodi at si Kabady TV nagcasting pa dyan at nakahuli si Kabady TV ng isang snapper mga lodi. So talagang magaling talaga si Kabady TV kung paano siya manghuli ng isda mga lodi. So ayan na nga guys, yan prepare namin yung pagkain namin. At syempre ayan, nung nagcasting si Kabady TV, nakahuli siya ng snapper mga lodi. So medyo good size din yan. At hindi ko na na-videoan kasi yan mga lodi. At syempre dali-dali din akong nagcasting din yan at baka makahuli pa dahil may mga kasama pa din yun yung snapper na yun mga lodi. At meron ang barakuda na nahuli si Kabady TV, nakawala lang din talaga at tumalon talaga yung parang barakuda siya or parang balo siya mga lodi. Mahaba kasi yun na medyo makintab. So ayan, dali-dali din ako nagcasting dyan mga lodi. At syempre ayan, at medyo hindi tayo pinalad na makahuli talaga ng isda dyan. At nanatili pa kami dyan ng mga bandang mga hanggang 11 AM ng umaga mga lodi. At umuwi rin kami niyan pagkatapos nung aming pag-fishing mga lodi. So yun, maraming salamat guys sa panonood. At kung nakaabot kayo sa video na to mga lodi, maraming salamat. At see you on my next vlog mga lodi.